para mapasa ilalim ng Witness Protection Program ang isang witness na nag-apply. Hindi po kasama doon yung restitution na kanyang binabanggit na magbabalik ka pa ng kung ano-ano sa gobyerno. Unang-una po. Ito para sa akin mga babayan, bakit ayaw niya, no? Na kahit sabihin natin wala sa batas no? Pero kasi hindi ba dapat, hindi ba tama, no, mga babayan, na ibalik, no, na mag-asawang diskaya yung mga ninakaw nila? Ano yung ganun-ganun na lang? Tapos ilalagay mo pa sa Witness Protection Program, tapos na wala silang ibabalik, no, doon sa mga ninakaw nila. Di ba mga kababayan? No, kung sinasabing may mga ninakaw sila, no, at nakikita naman natin doon sa mga ginawa nilang proyekto na talagang sablay. No, bakit hindi niya sang-ayunan bilang mambabatas, bilang senador? No, oo, sige, tama. No, dapat magbalik sila. Pero bakit parang defensive pa? No, eto nga si Marcoleta. Sir, kaya niyo ba siya i-apply sa protection program? Sa tingin niyo ba nagsasabi ng totoo yung mag-asawang diskaya? Kasi may mga observation na parang selective ang kanya lang pinangalanan yung samantalang year 2016 pa, as early as 2016, nag-DDPWH projects na sila, pero parang wala siyang pinangalanan doon sa... Yung tanong mo kung pinaniwalaan ko, sinabi. That's beside the point. It's not for me to render judgment diba? Doon sa kanyang sworn statement. At bukod doon, bago siya gumawa ng isang sworn statement. Bakit si Bryce Hernandez, mga babayan? Diba? Kasi nanganganib din yung buhay niya bakit hindi siya nilagay sa Witness Protection Program? Diba? Para masiguro ko na talagang voluntaryo ang kanyang gagawin. Sabi ko sa emissary niya, pasulatin mo siya sa akin kahit na handwritten note na talagang voluntaryo niyang gagawin at kung bakit niya gagawin yun. Siya nagbigay ng instruction, mga kababayan. Diba? Binigyan niya ng instruction kung ano yun dapat gawin na mag-asawang diskaya. Huli dito, no, si Marcoleta. Na tinuturuan niya, no, yung mag-asawang diskaya kung ano yun dapat nilang gawin. Diba? Satisfy ako doon sa kanyang sulat. Kaya sabi ko, sige, sabihin niyo sa kanila, gumawa sila ng sworn statement. Hindi para sa akin na i-judge yung sworn statement. Ito will form part of the proceedings na pagdating ng araw, ito ay gagamitin po ng korte. Mahaba pong proseso ito The Senate President already rendered judgment doon sa sworn statement. Dapat hindi po gano'n Yun na nga mga kababayan, di ba? Dapat, hindi mo tinuruan kung anong gagawin ng mag-asawang diskaya. Kung ang iyong loyalty ay nasa sambayan ng Pilipino, dapat hindi mo sila tinuruan kung ano yung gagawin nila. Dapat ang sinabi mo, itanong nyo sa mga abogado nyo kung ano yung dapat nyong gawin. Hindi yung ikaw ang magsasabi na gumawa ka ng sworn statement ninyo at ipasa ninyo sa akin. Diba? Parang sinabi mo sa kanila, eto gawin ninyo. Hindi natin alam kung ano pa yung mga sinabi niya doon sa mag-asawang diskaya. Mga babayan, malay ba natin, kung ano pa yung mga sinabi niya, kaya gano'n yun nilalaman ng sworn statement ng mag-asawang diskaya. Diba? Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo babalik muli mga babayan. At itong nakikita ninyo ngayon sa inyong monitor ay walang iba kundi si Senator Marcoleta, mga babayan. Dahil nagpatawag po siya ng isang press conference, mga babayan. Tanong, defensive nga ba ito nga si Senator Marcoleta, mga babayan? Sa palagay ninyo, ako para sa akin, medyo naging defensive, itong press conference na to ni Senator Marcoleta, mga babayan, at
ito panoorin natin, no, para mas maintindihan natin yung kanyang mga sinabi. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe at paki-like naman po ang ating video ngayon, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong suporta, no, sa mga palagi nandiyan dyan. At syempre, i-comment nyo po ang inyong mga opinion. Okay? So ito, no, sa press conference na to, mga kababayan, ay para sa akin, no, tila dinipensahan niya, no, itong mag-asawang Diskaya, mga kababayan. No, bakit kaya gustong-gusto niya, no, na proteksyonan, no, itong mag-asawang Diskaya, mga babae, at umamin din naman siya, no, na gusto niya nga protektahan, no, itong mag-asawa na to. Okay, so alamin natin yan, mga kababayan. Alright? So tara, let's go. Unang-una, maraming salamat sa pagpapaunlak ninyo at magandang umaga sa ating lahat. Kung mapapansin ninyo, ako nang nag-initiate ng press con na ito kasi alam ko yung marami sa inyo ay sa mga nakakaraang mga araw ay hindi nila ako ma-interview kasi hindi naman ako talaga nagpapa-interview. Ngunit naisip ko na parang yung narrative hindi masyadong nagiging maganda. Gusto ko linawin ang maraming bagay na may kinalaman. So eto, mga babayan, gusto daw niyan linawin ang mga bagay-bagay. No? Ngayon, kung ayaw niya talaga magpa-interview, mga babayan, meron naman siya isang programa na ginagamit at talagang doon ay nakikita natin, bumabanat siya doon, mga babayan. Diba? So, bakit Bakit kailangan pang magpa-press conference? Doon naman sa kabila, na-explain na niya yung kanyang side. Tama nga, doon sa very short-lived na pangunguna ko sa Blue Ribbon Committee. Halos 3 investigations lang yung ating natapos at nagkaroon na nga ng development at yun naman ay alam na ninyo. Ngayon, dahil nga doon sa mga pangyayari na yan, meron akong gustong mga issue na dapat ituwid. Gusto ko unahin yung tungkol dun sa punta nung Bryce Hernandez sa custodial investigation sa Camp Crame. Sapagkat kung alam naman ninyo, yun ay na-cite natin in contempt dahil nga sa tahasang pagsisinungaling niya, harap-harapan. Ipinakikita na namin sa kanya mga dokumento, pati nga yung ginagamit niyang mga peking IDs na inisyu ng LTO. Pero ganun pa rin ang pagkakatanggi-tanggi niya. Napilitan kami na i-contempt siya at nailagay nga siya sa custody ng ating Sergeant at Arms. Okay, so ang tanong ko dito, mga babayan, bakit yung mag-asawang Diskaya hindi na contempt? Gayong marami din naman silang, para sa akin, no? Marami din silang hindi inamin, mga kababayan. Diba? Bakit hindi sila na contempt? No, dapat kinontempt nyo rin sila. Kalaunan po nung ako po ay mapalitan na bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, ay bigla nga pong hiniram yata si Bryce Hernandez ng ating House of Representatives. Ngunit nalaman ko na hindi naman siya ibinalik sa dating legal custody na dito nga sa ating Senado. Ang tinatanong ko po sa ating Senate President, naging kondisyon naman ang pagpapahiram niya yung madalian at ligtas na pagbabalik kay Bryce Hernandez pagkatapos ng hearing. So tinatanong ko lang naman po siya, bakit naman nanatili siya sa custodial center ng Camp Crame? Ang sagot po niya, alam na rin po ninyo, yun ay request ng Speaker ng House of Representatives. Na sa tingin po namin ay hindi naman yata tama sapagkat ang legal custody nga ay sa Senate. Ang sabi ko ay mukhang may sablay doon sapagkat muna yung kondisyon na ibinigay mo hindi tinupad. Pangalawa, kapag yun ay pinanatili mo sa Quezon City, sangayon na rin sa kanyang declaration, natatakot siya na pag ibinalik siya sa Senado, manganganib ang buhay niya. Parang binibigyan natin ang credence
parang pinaniwalaan natin siya. Sa mga kapatid, pagka siya'y nagsasalita rito sa Senado, parang hindi siya pinaniniwalaan. Pag nagsalita siya sa House of Representatives, tiwalang-tiwala na ang kanyang sinasabi, puro totoo. Samantalang, puro sa kasinungalingan din naman ang kanyang sinabi. At, Di ba ganun din naman yung mga mag-asawang Diskaya, mga kababayan? Di ba? Na huling-huli rin sa Kongreso. No, na parang puro palusot na lang, mga kababayan. Di ba? So, anong difference, mga kababayan? Yun yung tanong natin eh. Bakit hindi ninyo kinontempt dyan yung mag-asawang Diskaya? Nung kami magkaroon nga ng konting huddle nung bumaba siya sa session hall, sinabi ko sa kanya, Mr. President, dapat naman sana nakonsulta mo naman ako kung siya ay tuluyan mong ilalagak sa pangangalaga ng custodial center ng Quezon City. Bakit ko naman gagawin? Sabi niya, ako naman ang Senate President. Nakalimutan po niya na meron po tayong tuntunin sa Blue Ribbon Committee. Ito po ay nasa Article 6, Section 6, Paragraph C ng rules ng Blue Ribbon Committee. Kailangan po malaman ninyo. Ang sinasabi po ron, yung witness na cited in contempt may be ordered to be detained in such a place as may be designated by the committee alone. Meron pong option doon or with the concurrence of the Senate President. Sa mga tweed, yun lamang designated place by the committee alone, sapat na yun Kaya ko sinabi, dapat kinonsulta mo ko. Ngayon lang, sabi niya, napalitan ka na Bakit pa kita kukonsultahin? Hindi po Nung kinumit niya sa Quezon City Custodial Center, na-monitor ko sa bilyonaryo at sa ibang mga pahayagan, Inquirer, mga 2:15, 1:30 to 2:15 p.m. ang nakalagay sa mga dyaryo. For the record, nung ako po ay napalitan is about 5:24 in the afternoon. So ako pa rin ang chairman. So gusto ko lang linawin yun. Ang pangalawa po rito ay yung aking sulat sa DOJ na bilang nananatiling chairman noon ng ating Blue Ribbon Committee, nirekomenda ko po na siya ay makapag-apply sa Witness Protection Program. Sangayon po sa Republic Act 6981. Kasi po sinasabi rin po sa Section 4 na sinasabi na sa kaso ng legislative investigation in aid of legislation, yung witness po, upon his express consent, ay pwede siyang ma-admit into the program upon the recommendation of the Legislative Committee where his testimony is needed. So yun po yung aking ginawa. Ibig sabihin, lahat po ng aking ginawa na aksyon ay naaayon naman sa batas na umiiral. Provided that the recommendation is approved by the Senate President. Hindi nga po niya in-approve, kaya po yun ang tinanong ko sa kanya noong September 9 na po yata yun na nagkaroon kami ng session. O September 10 na po yata yun. Ang sabi niya, kaya hindi niya in-approve, nabasa niya yung sinabi ng SOJ na kinakailangan ng mga Diskaya ibalik nila yung kanilang nakuhang hindi kanila. Yun ang magiging policy ng DOJ para sa ganon ay ma-approve yung kanyang aplikasyon under the WPP. Nagtaka nga po ako kung bakit ganon ang sinabi ng ating SOJ sapagkat linggo, isang araw bago pasimulan natin yung pangatlong investigation, nagkausap po kami. Pati yung kanyang deputy undersecretary, ang pangalan ay Jojo Cadiz. Nakausap ko yun ng mga ilang araw, siguro Biyernes hanggang Sabado. Sinasabi ko sa kanya yung maaaring merong lumabas sa mga contractors na kasangkot dito sa aming pag-iimbestiga sapagkat nagpapadala sila ng feelers na maaaring may magsabi and they will come into the open.
So he was looking at the possibility of granting them provisional immunity. Ang sabi naman nung Yusek Cadiz, mabuti po kanya i-refer ko rin sa ating SOJ. Sabi ko, tama-tama yan. Hanggang sa araw nga ng linggo, nagkausap kami personal. At tahasan niyang sinabi sa akin, pwede yan, sabi niya sa akin. Alam niyo naman, si Secretary Boying Rimulya, matali kong kaibigan niya, matagal kami nagsama sa House of Representatives. So pinanghawakan ko yung kanyang sinabi sa akin. Alam mo naman kanya, ang Senado ay kabatakan natin yan, lalong-lalo na sinusulong natin yung Whistleblowers Act. Sige kanya, panindigan natin yan. So matibay po yung aking paniwala, malakas ang aking loob, kaya sumulat nga ako at inirekomenda ko nga na siya mapa sa ilalim itong mag-asawang Diskaya sa Witness Protection Program. So ako'y nalulungkot kung bakit ginawa yun. Nagpahayag na gano'n ang ating Secretary of the Department of Justice. At yun naman ang ginawang basihan ng ating Senate President na hindi nga niya pwedeng pirmahan yung aking sulat. Alam po ninyo, sa tamang pagkakataon, I'm going to confront the Secretary of Justice kung bakit niya sinabi yun. Sapagkat malinaw naman po sa batas. Kung titingnan po ninyo yung Section 3, isama na po ninyo yung Section 10 ng Republic Act 6981. Maliwanag po doon kung ano-ano ang mga requirements na kakailanganin para mapasa ilalim ng Witness Protection Program ang isang witness na nag-apply. Hindi po kasama doon yung restitution na kanyang binabanggit na magbabalik ka pa ng kung ano-ano sa gobyerno. Unang-una po. Ito para sa akin mga babayan. Bakit ayaw niya, no? Na kahit sabihin natin wala sa batas no? Pero kasi hindi ba dapat, hindi ba tama, no, mga babayan na ibalik, no, na mag-asawang Diskaya yung mga ninakaw nila? Ano yung ganun-ganun na lang? Tapos ilalagay mo pa sa Witness Protection Program. Tapos na wala silang ibabalik, no, doon sa mga ninakaw nila. Di ba mga kababayan? No, kung sinasabing may mga ninakaw sila, no, at nakikita naman natin doon sa mga ginawa nilang proyekto na talagang sablay. No, bakit hindi niya sang-ayunan bilang mambabatas, bilang senador? No, oo, sige, tama. No, dapat magbalik sila. Pero bakit parang defensive pa? No, eto nga si Marcoleta. Diba? Hindi ba parang pinoproteksyonan din niya itong mag-asawang Diskaya? No, hindi ba dapat ang kanyang ano tawag natin dito? Pagsiservisyo ay para sa bayan? No, kung sinasabi na may kinuha itong mag-asawang Diskaya do sa mga proyekto na 'yan. No? Kung sinasabi no na di umano may mga ninakaw sila at napatunayan, no? Bakit hindi nila dapat ibalik? Yun yung tanong natin kay Marcoleta, kay Senator Marcoleta. Bago sila ilagay sa Witness Protection Program. 'Di ba? Dapat mas pabor ka, no, na ibalik na mag-asawang Diskaya kung may mga ninakaw man sila. 'Di ba? Bago sila ilagay sa Witness Protection Program. No, bakit kailangan maunang ilagay mo na sila sa Witness Protection Program? Diba? Hindi ko rin maintindihan itong si Senator Marcoleta kung nasan ba talaga ang ano neto. Nasa sambayan ng Pilipino ba o nasa iilang tao lang? No, ito honestly, opinion ko lang to. Diba? Kanya-kanya tayong opinion. Nasa sa inyo yan kung ano yung opinion ninyo. Pero para sa akin, mga kababayan, hindi ba mas tama, no, na ibalik muna ng mga Diskaya kung ano man yung mga sinasabing ninakaw nila, no, dyan sa mga proyekto na yan. Diba? Bago sila ilagay sa Witness Protection Program. Di ba parang mas tama po yun? Di ba? Nasa pag-iimbestiga pa lang po tayo . Ayun na nga. Kanino kukunin at paano i-determine yung halaga? Exactly. Nasa investigasyon pa lang. Bakit ilalagay mo na sa Witness Protection Program?
Di ba? Na ibabalik ng mga diskaya kung sakasakali. Wala po sa tuntunin ng batas. Ang ilan po sa mga requirements kung bakit ka magkukwalify sa witness protection. Yun pong offense na kung saan kakailanganin ng testimony is a grave felony. Ito po kasi ay inaharap nila dito kung sakasakali ay plunder. So grave po yun eh. Yung testimony po ay substantially corroborated in its material points. Sinasabi ng mga diskaya, meron po kami dokumento eh. Dapat sana tuntunin nila. Meron po kami mga ledger. Hindi naman nila inahanap kung nasa ng mga ledgers. Dapat yun ang tanongin nila sa mga diskaya. Eh, hindi pa naman nag-uumpisa si Senator Lacson. Di ba? Oh. Di ba? Bakit kayo hindi ninyo hinanap? Ang miyembro niya, siya ang miyembro ng pamilya up to the second civil degree by consanguinity or affinity ay nasa threats, tinatakot. Maaari silang mamatay. Maaari silang puwersahin, takutin. Ito po yung mga requirements lang eh. At hindi siya law enforcement. Sa Section 10, sinasabi rin, ang walang ibang direct evidence na maglilink sa mga iba. Kung kakailanganin mo kanyang testimony, isa sa requirement yun eh. Na sila they are not the most guilty. At hindi pa sila na-convict ng krimen involving moral turpitude. So makikita po ninyo rito, yung restitution na sinasabi ng Secretary of Justice, na yun naman ang pinagbasihan ng Senate President, hindi po kasama sa requirements para lang ikaw ay makapag-apply under the Witness Protection Program. Bakit po bumaligtad ang Secretary of Justice? Ngayon po sinasabi ni Senate President, nagmamadali daw po ako na mabigyan sila ng Witness Protection Program. Yun po yung sinasabi ng batas eh. Pag hiningi nila with their consent, sapagkat nanganganib ang buhay niya, hindi ka magmamadali. Ilalagay ko po ba sa kamay ko ang kaligtasan ng mag-asawa na yun? Palusot. Sila po ay nagkusa, gumawa ng salaysay. At kung malalagay ang kanilang buhay sa alanganin, sa peligro, sa kamatayan, hindi ko hintayin na dumating yun. Gagawin ko yung katungkulan ko sa ilalim ng batas. Kung sinasabi nila nagmamadali ako, maaaring nagmamadali ako sapagkat yun ang kailangan para sila'y mailigtas. Okay. Sir, kaya nyo ba siya i-apply sa protection program? Sa tingin nyo ba, nagsasabi ng totoo yung mag-asawang diskaya? Kasi may mga observation na parang selective ang kanya lang pinangalanan, yung samantalang year 2016 pa, as early as 2016, nag-DDPWH projects na sila, pero parang wala siyang pinangalanan doon sa... Yung tanong mo kung pinaniwalaan ko, sinabi. That's beside the point eh. It's not for me to render judgment diba? Doon sa kanyang sworn statement. Iyon ang kanyang sworn statement. At sinabi niya roon na nanganganib po yung buhay ko namin dahil sa lumabas po kami na ganito. At bukod doon, bago siya gumawa ng isang sworn statement. O bakit si ano? 'Di ba si ano pangalan nito, yung na ano sa House of Representatives? 'Di ba hindi niya dinipensahan? 'Di ba mga babayan? 'Di ba? Dapat ganun din, no, yung ginawa. 'Di ba? Minabuti ko Si Bryce Hernandez, mga babayan. 'Di ba? Kasi nanganganib din yung buhay niya eh. Bakit hindi siya nilagay sa Witness Protection Program? 'Di ba? Para masiguro ko na talagang voluntaryo ang kanyang gagawin. Sabi ko sa emissary niya, pasulatin mo siya sa akin kahit na handwritten note na talagang voluntaryo niyang gagawin at kung bakit niya gagawin yun. Siya nagbigay ng instruction, mga kababayan. Diba? Binigyan niya ng instruction kung ano yun dapat gawin na mag-asawang diskaya. Huli dito, no, si Marcoleta. Na tinuturuan niya, no, yung mag-asawang diskaya kung ano yun dapat nilang gawin.
Diba? Satisfy ako doon sa kanyang sulat. Kaya sabi ko, sige, sabihin nyo sa kanila, gumawa sila ng sworn statement. Hindi para sa akin na i-judge yung sworn statement. Ito will form part of the proceedings na pagdating ng araw, ito ay gagamitin po ng korte. Mahaba pong proseso ito eh. The Senate President already rendered judgment doon sa sworn statement. Dapat hindi po gano'n eh. Yun na nga mga kababayan, di ba? Dapat, no, hindi mo tinuruan kung anong gagawin ng mag-asawang Diskaya. Kung ang iyong loyalty ay nasa sambayan ng Pilipino, no, dapat hindi mo sila tinuruan kung ano yung gagawin nila. No, dapat ang sinabi mo, itanong nyo sa mga abogado nyo kung ano yung dapat nyong gawin. No? Hindi yung ikaw ang magsasabi na gumawa ka ng sworn statement ninyo at ipasa ninyo sa akin. Diba? Parang sinabi mo sa kanila, eto gawin ninyo. No? Hindi natin alam kung ano pa yung mga sinabi niya doon sa mag-asawang Diskaya. Mga babayan, malay ba natin, no? Kung ano pa yung mga sinabi niya, kaya gano'n yun nilalaman ng sworn statement ng mag-asawang Diskaya. Diba? So ano masasabi ninyo dyan mga babayan, no? I-comment na lang po sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang yung Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.